Shall we request Chaplain Domingo? Chaplain Domingo, Yes po, Doc. pwede ikaw makalead sa prayer. Sige po. Pinunayang banal sa gabing po ito, kayo po ay dumudulog, lumalapit muli sa inyo. Patuloy na pumupuri, sumasamba, nagpasalamat na binigyan muli kami ng panahon sa gabing ito upang makinig sa mga mensahe at sa mga bagay na dapat po namin matutunan at malaman. Kayo nawa po ang sa mga sa amin. Kayo din po ang mga profesor sa magtuturo. Gamitin sila bilang instrumento pagkaluban ng karunag mula sa inyo upang kailangan di-discuss ay maging pagparin sa amin at pakinabang po sa amin. Salamat po na marami sa Panguna ni Doc Raja, pagpalain po siya sa kanyang ministry, sa kanyang vision, ipagkaloob pa ang karunag mula sa inyo, lalo git po ang malakas, malusog na pangatawan at mahabang buhay. Salamat po, tinabili namin ito at nilalapit. Patuloy po, salamatan po kayo, kalagit ng pagkapatawa sa minagawang pagkasal po lang kahit hindi namin ito, hindi sa aming sariling karapatan, kundi ala-alang po lahat sa pangalan po ng Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Okay, thank you very much, Chaplain Domingo. Tayo po'y dadako na sa ating mga assignments for discussion tonight. Ang ating pong subject ngayon ay under pa rin sa ating curriculum, Doctor of Pastoral Theology, Major in Systematic Theology, THL 502, and Theology of Social Justice and Advocacy. Ito po ang iyong lingkod, inyong instructor, Doc Raja. At ngayon po ay titingnan natin muna ang ating mga assignments bago po ako mag-start ng video. Sino po ang nakagawa na ng ating mga assignments? Okay. Tawagin natin ang nanalangin, si Chaplain Domingo. Chaplain Domingo, ano po yung assignment natin? Nawalan ng signal. Ano, Doc? Ano po yung assignment natin? Matagay lang yun. Hindi talaga. Okay, tawagin natin si Coach Ray Letran. Thank you. Thank you, bro. Nandito sa aking screen. Okay, tawagin po natin pa isa-isa yung mga nandito sa screen. So, Coach Ray Letran. Coach, ano po yung assignment natin? Walang signal si Coach Ray Letran? Okay, so ito po yung ating assignment. 502, identify at least 5 social issues, social justice issues, define and defend why it is considered as a social justice issue. Alright. So yun po ang ating assignment. Okay. So 5 points kay Coach Ray. Ang kasunod dito lista ko. Sige. Chaplain Faustino. I have here at least 5 social issues. One is poverty. Number 2, racism. Then homelessness. Number 4, environmental justice, and number 5, mental health.
Yun po. As to the definition, poverty is a state where individuals or communities lack the financial resources and basic necessities such as food, shelter, healthcare required to meet their needs. As to racism, it refers to the belief that certain racial groups are inherently superior or inferior to others, often leading to discriminatory behaviors and attitudes towards individuals based on their race or ethnicity. Then homelessness describes the condition of individuals or families who lack stable, safe, and adequately housing, often resulting from a combination of personal, economic, and social justice. Last but not the least is mental health stigma. Encompasses negative attitudes, discrimination, and stereotypes surrounding mental illness, which can lead to social exclusion, lack of access to treatment, and reduce quality of life for those who are affected. In the Bible, these social issues can be found even from the Old Testament up to the time of Jesus. And during the time of Jesus, he able to meet the needs, of this group of people who are having problem on social issues. Yun po ang ma-share ko, Doc. Hello, was I audible or nawawala ako sa ere? Clear po, sir. Ay, thank you. Kala ko nawala ako kasi hindi na nag-reply si Coach, si Doc Ray. Thank you po. Baka Hello, nagsasalita po Doc. si Doc pero na-mute. Hello, Doc. Nakamute po yata kayo. Bakit nag-mute ako? Kanina pa ako nagsalita eh. Akala ko nawala ang signal. Pala walang may sumasagot sa akin eh. Kasi nag-mute pala, sorry. Ang tanong ko, mayroon bang mga issues dyan na wala doon sa diniscuss ni Chaplain Faustino? Meron po, Doc. Okay, Ma'am Janice, go ahead. Unemployment po. Unemployment and ano po, yung ano po sa food natin. Kumbaga, imbalances in food supply po and deforestation po, land degradation po. Overpopulated din po tayo, Doc. Okay. So, bakit po yun po ay matatawag natin na social issues? Yun po yung number one po na issue sa atin sa Philippines today. Kasi po, mostly po, especially, ano kasi tayo sa poverty dahil po sa unemployment. Tsaka dito po sa mga rural areas po,
lagi po sila nagpuputol ng kahoy, kaya po nagpa-problem po tayo sa climate change. At saka sa food supply po, kaya po mahal po yung bilihin natin dahil po sa supply and demand po sa mga pagkain natin. Okay. So you get 25 points for that additional list. So Thank we you po, have Doc. 10 na po, 10. Okay, meron pa ba? Doc, meron po, Meron pa, Doc. Doc. Meron pa. Meron pa, Doc. Okay. Marami pa. Chaplain Maksyon. May dadagdag akong dalawa. Ang isa is polarized politics and another is unequal opportunity. So ano So, po yung ibig sabihin ng polarized politics? ang polarized politics ay yung pag-asikaso ng kinauukulan ng mga issues na imbis nakakatulong sa karamihan ay dinadala nila yung issue, gagamitin nila ang issue sa unang pagkakataon pero sa bandang huli ay na-focus doon sa advantages nila. So what we are seeing here is the progress of the nation, regardless of what nation is that, when polarized politics is practiced, the political leader, which should be for the advantage of the greater society, benefits only a chosen few. So yun po yung polarized politics na sinasabi natin. At I think hindi lang po sa Europe ito, nandito rin sa Pilipinas po yan. For the unequal opportunity, there is a tie-up to the other social issues, social justice issues that was mentioned by the other students and fellow learners in this class, because unequal opportunities directly dictated by first status and society, which has something to do with poverty. It has also has connection with racism, because if you are part of a society where racism is practiced and you do not belong to the greater number of race, then you will be given an equal opportunity and job and employment and other social activities that you should be gaining. So yan po ang dalawang issues, social justice issues na may diaragdag natin, Doc Ray. Okay. So, ano nga yung isa? Unequal opportunity, Doc. Unequal opportunity. Pwede bang maging specific? It can be, kaya po naka-neutral ito, Doc, kasi it concerns some more than one or two of the other issues in social justice, no? But when we see inequality, let us take employment, where there are two applicants and the management try to lean on the other applicant because of his connection or because of his family's status in the nation, then that unequal opportunity tends to give disadvantage or become disadvantageous to the other applicant. So that is an example of an
equal opportunity, Doc? Bakit po masasabi siyang unequal opportunity? The For example, opportunity, let's simplify the analogy, no? Nag-apply ka ng trabaho, taga UP ka or taga Ateneo. Tapos mayroong isa din nag-apply. Sabihin na lang natin may nag-apply ng trabaho. Graduate ng UP, graduate ng Ateneo. No. Tapos yung isa graduate siya ng Santa Maria State College. Okay, graduate ng Santa Maria State College. Mayroon bang tapos ang tinanggap yung galing ng Ateneo? Yun po ba may unequal opportunity o hindi? that's if the basis of the employment is on records and the other requirements, perhaps it is not. But if those two applicants are admitted or employed due to other factors which is leaning to favoritism, connection or other things like that, then that is an unequal opportunity, no? Is it an equal opportunity o nandoon talaga siya sa discrimination? Kasi ang opportunity, pareho sila may opportunity, no? Di ba? Paano mo masabi na issue yung social opportunity kung pareho sila may opportunity? Kasi kaya nga nag-apply kasi may opportunity. Kung outrightly ang pagka halimbawa disqualified, Doc, without giving them equal terms, halimbawa they should undergo probationary period for 1 month or whatever, and their performance are rated and the other is better, then perhaps there is no unequal opportunity. But if it is outrightly unemployed due to other factors, then that is an equal opportunity. Because yung opportunity there is both of them can be employed, but due to other influences other than records and perhaps capability and other measurable qualities, then the opportunity becomes unequal to the other person. Doc, additional po. Agree po ang iba. Tingnan, Ma'am Janice, meron kang reaction? Yes po. Actually, yan ho yung problem natin dito sa Philippines. Meron po talaga tayong discrimination po. Especially pag ikaw nag-graduate sa probinsya, kahit cum laude ka pa, kung nakipag-compete ka nag-apply sa mga UP or Ateneans, talagang hindi ka po ma-employed. And mataas kasi yung standard natin dito sa employment rate. Kaya kailangan college graduate ka, kailangan ganito ka. Kasi pag undergraduate ka, dun ka na lang po sa mababang trabaho na lang po yung hindi ka pwedeng sabi nila white collared work. So dun ka na lang sa mababa na antas ng work, no? So yun ho yung number one problem din po natin dito sa Pilipinas po. Yun lang po. Okay. Meron pa bang iba na may violent reaction? Doc, pwede pong makasabat kahit sit-in lang? Pwede pong makasabat kahit sit-in lang? Sige. Sige po, sige po. Okay, hindi po issue yung pinag-aralan dito sa Pilipinas. Actually, opportunity yung hinahanap nila, so mag-apply sila.
ang problema po, hindi yun ang pinaka-problema ng Pilipinas. Ang problema ng mga Pilipino ay nasa isip nila, ano po, na sila ay graduate ng mga eskwelahang may hina, sabi nga, o class C, class B. Kung matatapat sila doon sa mga class A ng mga estudyante, ang tinatanggap kasi ngayon dito sa Maynila ay yung mga class A na estudyante. Pero marami din tumatanggap ng mga class C at class B. Ang pinaka-problema po ngayon ay yung pasahod. Yan. Tinatawag na income gap. Di income gap po yun ay kahit ikaw ay tapos sa magandang eskwelahan at hindi at tapos sa mababang sa mga eskwelahang rural po, the same po ang income. Sa halimbawa po, graduate kayo ng marketing, ang income nyo pare-pareho. Sabi po, kaya galing ka man sa mataas na standard ng eskwelahan o sa mababang standard ng eskwelahan. Yan po. Ang pinaka po ngayon natin ay food security. Po. Racism, mula po sa atin ng racism. Siguro nasa isipan lang ng tao. Kasi open-minded lahat ngayon ng tao eh. Ang pinaka natin ngayon ay yung tinatawag na food security. Di ba? Nababalitaan natin. Ano po? Child abuse. Nababalitaan natin. Opo. Bakit ba maraming violenteng anak? Kasi violente ang magulang. Ayun. Kaya po lumalabas na sa panahon ngayon, ano po, yung tinatawag na poverty, lack of access to education, human right violation, gender equality, at saka yung environmental degradation. Sabi nga ni Sister Janice Daniel, ano po, kinakailangan yung tinatawag na degradation due to population deforestation and sustainable practices. Overall po, it is essential sa ating komunidad to work together, sabi ganon, to address social injustice, lalo dito sa Pilipinas, by promoting, kailangan tayo promote yung education eh. Kaya nga po dun sa social justice issues topic, kasama yung healthcare, racism, food security, income gap, voting rights, inequality, kasama po yung child abuse. Sabi po ganoon, by promoting education, advocating for human rights, promoting gender equality, and protecting the environment, we can create a more just and equitable society. Nasa atin po kasi, ang ugali kasi ng Pilipino, parang alimango. Hinahatak ang kanyang kapwa pababa. Kaya hindi umasenso. Noon po yung mga issue na yan noon pa eh. Pero hindi natatapos. Pero tama rin po ang sabi ng Bible. Magmula noon sa panahon ng mga Israel, sa panahon natin ngayon, at sa darating na Panginoon, pagdating ng ating Panginoon, merong mga may hirap. Hindi maitatatwa yun. May mahirap, may mayaman. Kaya nga po, ang atin lang dapat gawin ay, ayan, ang sabi kong ganon, essential for the community to work together. Opo, yung address ng social injustice. Kagaya po natin, di ba meron tayong mga program, community service, yung tinatawag HCS. Di ba karamihan ng mga natin, yung mga mababang tao na natutulungan natin by means of health, education, religion, hindi religion, uplifting to their po, katapos yung tinatawag na community service. Yun po. Kaya tayo nagko-community service eh. Dumating kasi ang panahon na hindi lahat ng mahihirap aangat. Opo. Nasa Bible po yun eh. Maraming salamat po. Okay, so yan po. Sinususugan po natin ngayon mga kapatid
ang issue ng unequal opportunity. No, unequal opportunity. Doc, pwede pang So, dinidefine natin ng maayos yung sinasabi ni Prof. Jowin na unequal opportunity. Kung yun po ba ay social issue or social justice issue. So, meron pa bang gustong magbigay ng points of view? Ako po, Doc, Carmen. Sige. Actually, hindi po ako nag-research. Yung sasabihin ko po hindi galing sa Google. Karanasan. Yung yun, equal opportunity sa employment po. Yung parang sinabi ni Prof. Joben kanina, dagdagan ko po yun. Halimbawa, yung example nga po, di ba, kung galing ng Lasal, galing ng tapos galing lang ng State College. Pero sa sa actual po kasing nangyayari, lalo na, hindi rin lang po kasi sa government Actually, ako, naranasan ko rin po ito sa pag-apply sa denomination natin. Una, sa denomination, kasi doon ako unang nag-apply. Equal opportunity. Nag-apply po ako sa NPUC noon. Para kasing nainggit ako dun sa naging classmate ko sa AUP kasi nakapasok siya. Tapos sa tingin ko naman bakit nakapasok siya? Parang yabang ko sa sarili kong nangungopia nga lang yun sa akin. Apply nga din ako. Nung nag-apply po ako doon, HR pa lang, pagpasa ko pa lang po nung application ko, sabi po sa HR may kilala ka ba dito? So, ang sabi ko wala. Kasi sa akin, equal opportunity, may kumbaga karapatan ko namang mag-apply kung may open position. Applyan ko, may process ang hiring. Kung hindi ako matatanggap, so what? Basta nag-apply. Pero alam niyo po, hindi na po inabot yung application. Nung tinanong na may kilala ka ba dito? Wala po, sabi ko. Sabi niya, hindi ka matatanggap kung wala kang kilala. So, hindi ko na po siya, hindi na nga inabot. Sa denomination yon. Pero okay lang po yung karanasan ko naman po sa babanggitin ko na po para makita lang nyo po yung sinasabi na sa realidad, ganito yun. Nag-apply po ako sa, ano na nga ba to? Mercury Drugs. Mas natanggap ko pa po yun kasi kinuha yung application, tiningnan. Tapos, ang second step po kasi, kailangan pala at least 5 feet. So, pagtapat ko doon, hindi po siya minetro hindi siya sinukat ng metro. Basta may tinapatan lang po kami, magsasalita yun. Doon ko nga lang po nalaman na 4'11 and 1/2 lang ako. So, kulang ng 1/2. So, yung second step na dun sa i-measure ako, mas tinanggap ko pa kasi meron silang qualification na hindi ko na-meet. Hindi sumama yung loob ko doon. Nakangiti pa akong umuwi. Sabi ko, kulang pala talaga ako sa height. Dapat nag-ulam ako ng star margarine. So, okay na po yun. Pero, may solution yun, ma'am may solution yun, madali lang. Mag-high heel? Palo-palo. Palo-palo yung ulo mo. Ito po yung mga scenario para makita nyo po. Then, dito po, sa government na po ako ngayon. Sa government, ang totoo po it is not what you know, but whom you know. Then, ang gobyerno po, hindi ko na lang din po alam kung nangyayari sa mga private. Sa gobyerno po, magki-create po tayo ng position dahil may ipapasok na tayo. Yung nakapastil dyan, yung publication is operation of the law na lang po yan. Kahit pa po may selection, operation of the law na lang din yan. Kaya nga sa selection board ang pinapagamit lapis. Kasi pwede pang burahin. Nadodoktor po yan. So, sa tingin po ba ninyo may equal opportunity sa ng job? Sa mga senaryo pong sinabi ko,
Hindi na po ako nag-research. Naano ko lang po yung inano ni Sir, ni Prof. Joben. Kasi actually, joke. Kasi mahina yung katawan ko ngayon bukas kasi may women's celebration ng maaga. So, yun po yung mga senaryo na sa totoong buhay, hindi po talaga nagiging equal. Ang tinutumbok ko lang po sa opportunities sa job employment sa pagkakaroon ah, ng trabaho. Then ako nga po ngayon sa government, sabi ko, nakikita ko po kasi talaga. Sana lang kung ako lang mabibigyan ng pagkakataon, meron lang sana na kahit isang pamilya, sa bawat pamilya makapasok sa gobyerno. Sapagkat kung hindi makapasok sa gobyerno ang isang anak ng isang pamilya, hindi na niya matitikman yung serbisyo ng gobyerno na maayos. Examplean ko po kayo, dahil nasa gobyerno ako, hindi ako pumipila. Pero nahihiya ako. Kasi yung mga kawawa, halimbawa, health services, mag-acquire ako ng health services, isang text lang. Kahit yung kapatid ko pag nasa Dilasag ang pupunta, Dok, darating yung kapatid ko magpapacheck up. Naka ano yun, hindi dumadaan sa tamang proseso. Samantalang kapag yung mahirap, hindi walang kilala dito sa munisipyo, ayun na, aabutin ang pila kahit na alas 7 siya pumila, abutin niya ng hanggang alas 11. So sabi ko nga sana lang kahit isa lang, kaso hindi nangyayari kasi ang nangyayari, magre-retire siya, ipapalit niya yung kanyang anak, yung asawa, may namatay, o dito may namatay sa amin na ipapalit asawa. Kasi anong meron silang tinatawag na human consideration daw. Kaya yun ang ipapalit. So, yun lang po yung senaryo na gusto ko pong iano sa inyo na sa actual, yun po yung nangyayari. Yun lamang po. Okay, so thank you very much. So, ngayon po ba ay lahat na po ba ay kumbinsido na ang unequal opportunity ay isang social issue? Yes, Doc. Yes po. So, ang ibig sabihin ng social unequal opportunity ay isa siyang social issue na marami po ang mga factors na i-involve, hindi po ba? Katulad ng education, political connection. Kung wala kang, sabi ni Ma'am Rama, communo, di ba? Tapos pag tayo po ay nabigyan ng ganoong opportunity, no? Okay lang po ba yan sa inyo mga kapatid na kayo po ay mabigyan ng opportunity katulad ng nandoon ka sa express lane, no? Okay. Hindi mo na kailangan pumila ng mahaba kasi po ikaw ay mayroong express lane na para sa iyo. Katulad sa Mercury or sa ibang mga butika na malalaki. Meron silang window para sa mga PWD, para sa mga senior citizen, no? At kung ako'y pumipila doon sa mahaba, sinasabihan ako ng security guard, sir, doon ka na pumila sa senior citizen. Kasi akala nila senior citizen na ako, no? Hindi nila alam na 16 pa lang. So, yun po yun po ba ay okay lang sa inyo mga kapatid? Hindi po ba yan fair or unfair? Yung mayroon kang 60%, 20% discount sa gamot. 20% discount sa pagkain, sa Jollibee, dahil ikaw ay senior citizen na.
Fair, fair. Tapos, ikaw ay 59 pa lang, hindi ka pa pwede sa 20%. Ayun po ba fair? Fair lang yun, Doc. Ha? Fair lang. Ano? Fair lang yun, Doc. Ingatan mo yung sarili mo nang maabot mo rin ang senior citizen, ma-avail mo rin yun. So fair lang yan. Mayroong senior citizen na mas malakas pa kaysa 45 years old pa lang eh. Fair ba yon? Depende sa kalagayan ng katawan. Pero Doc, yung senior citizen, nagamit ko na yan eh. Di ba mauban po ako? Lagi ko ako pinapapila dun sa pang senior citizen. Gustong-gusto ko naman. Oo. Tapos kilala ka ng mayor. Hindi, Bago ka, nag-graduate ka, kilala ka ng mayor. Tapos Adventist ka, Adventist ang mayor. Dahil walang item, ginawan ka ng item ng Sangguniang Bayan para ikaw ay makapasok ng mayroong plantilya. Yan po ba fair o unfair? unfair. Unfair. Hindi naman nangyari sa akin yung Doc. Hindi ikaw eh. Yung situation lang na gano'n eh. Pero Doc, nagkaroon Sobrang ng unfair. Doc, nung may time sana na magiging paborito ako kasi may nagkaroon ng position na Adventist pero hindi ako naging paborito. Pinagkainitan pa ako eh. Kasi hindi niya magawa yung gusto niya. Kaya, fair lang siya sa akin. O unfair siya sa akin. Ay, Oh. So, may mga bagay talaga no, mga na dito sa mundo ay talaga pong unequal ano sa ano Inequality. yun ang tinatawag inequalities. Oh, okay. Pero ganito po, ginawa yung item dahil need talaga na gagawin yung item. Tapos ikaw na kilala ng mayor, ikaw ang inilagay doon. Ano sa palagay niyo? fair. Ha? Fair ba yun? Yung kilala ng mayor, no? Kilala ng mayor, ang pinili niya, mayroon dalawang nag-apply, no? Pwede, para itong gawin nating totoo, no? May dalawang nag-apply. Pareha sila qualified. Yung isa, kilala ng mayor. Doon tayo sa politics kasi pinasimulan ni Prof. Jobin yung polarized politics, no? Okay. So doon tayo sa pamulitika, no? Mayor, dalawang nag-apply, puro qualified sa qualification ng trabaho, puro sila qualified. Yung isa hindi niya kilala, bagong applicant. Yung isa, kilala niya kasi anak ni kumpare. Now, ang tinanggap niya ay yung anak ni kumpare. Fair o unfair? Fair yun, Doc. Fair. Kasi papasok yung trust and confidence. Saka parehas naman qualified. Sa kaparehas na qualified. At tapos bumoto pa yun sa kanya, o di tama lang. So yung nagtanong sa iyo, ma'am, nasabi may kilala ka ba? Fair o unfair? Naano ko lang po na unfair kasi pwede naman na hindi ako prangkahin na ganun. I-process pa rin nila. Tapos kahit na hindi ko alam na ganun, ibagsak lang nila ako kung gusto nila. Basta hindi naman prangkahan na hindi raw kasi matatanggap kung walang kilala ron. Okay. Na talaga ha. Prangka din talaga siya. Pero okay na rin. At least hindi ako nagsayang ng oras. Pinasalamatan ko na din. Ako po ay regular worker.
Nag-transfer ako dito sa Central Luzon Conference. Tapos, ang sabi ng isang lawyer ko na naging kakilala, siya, mag-apply ka pala sa CLC. Sabi ko, opo, attorney. Siya, maghanap ka ng mayaman na malaki ang tithe para makapasok ka. Yung po ba ay fair o unfair? Naku, naku. Fair. Ha? Ano sa palagay nyo? Fair o unfair? Bribery. Sir Chavez. Sir Chavez, palagay mo fair yon? Na sinabihan ako maghanap ka na yung mayaman na talagang malaki ang tithe na binabigay sa CLC para sigurado kang makapasok. Parang bribery, Doc, bribery. Paano naman kung- yun, Doc? Ang Kung price. nakahanap ako ng kung nakahanap ako ng mayaman kakilala ko na kilala ko at ako ay ni-recommend at nakapasok sa CLC, meron kayang limbs ngayon? Wala, Doc. Wala. Dok, pag mayroon, isa ka na rin magsasabi sa akin ng reform ka ba? Okay, assignment. Ito po yung assignment natin mga kapatid. Maganda yung discussion. There is indeed an equal opportunities. Kasi po, pag sinabing unequal opportunities, marami pong factors na involved dyan. Education, di ba? So sa isang employment, no? Natural lang hindi ka talaga makakapasok kung ang qualification mo sa isang employment job ay mababa kasi qualification na hinahanap nila. Pero may mga factors naglalaro, yun naman ang discrimination. Parehas kayo, qualified, pero mayroon tinatawag pa rin na discrimination. Okay. So, that is a reality. Di ba? Okay. So, marami po, no? Marami po ang mga nangyayaring mga social issues na naka-anchor doon sa sinasabi ni Prof. Joben na anong tawag nito? Social inequalities. Okay. So, ganito po yung gawin niyo mga kapatid, no? Okay. Your assignment is worth 5 points each. So, you get 25. All right. Ang gagawin niyo mga kapatid, isisend niyo ang assignment niyo sa iyong friend sa Facebook, no? Okay. Tapos kahit sino ang masindan nyo, tapos siya yung magbibigay sa inyo, magbabasa, babasahin niya at bibigyan kayo ng points. Okay lang po ba? Pero yung bonus, sure na po yun. I-record nyo ha, kasi ako walang record. So, you grade yourself. Ngayon, ang ating klase mga kapatid hanggang March, hanggang last Thursday na lang ng March. Pinsa na po kasi dumating yung saging eh. Medyo mayroong kunting interruption eh. Napakuha ng saging eh. Okay, anyway, mamaya ko na lang ubusin yung saging pag reporting na. Okay, ganito po mga kapatid, no? Ang katapusan ng ating klase, dapat wala na nga absent kasi hanggang March na lang po tayo dahil ang ating
Doctor of Pastoral Theology ay fast track. So instead na 7 semesters, we get it 7 quarters po, no? Or trimester. So within 7 trimester, including last year, no? Ay tayo po gagraduate sa June 2025 and that is next year sa Israel. Kaya wala na pong absent hanggang sa last Thursday ng buwan na ito. Ito po yung final assignment ninyo po. Huwag kalimutan ang final assignment. Ito po yung, hindi assignment pala, project po. At ito na rin po ang magsisilbi as your final exam. Okay. Identify and define one social justice issue na ikaw po talaga ay interesado sa issue na yan. Of your interest, no? Identify and define one social justice issue. Hindi na po 5, ha? Isa lang. One social justice issue that you are interested upon. Give your reaction on the issue with biblical perspective. Okay? React on the issue with biblical perspective. Number 3, propose some possible solutions. Propose some possible solutions. Okay. Ang tanong, how many pages? At least 1 page. Hindi po tanggap ang half page. No? At least 1 page. Propose naman, Doc. Ano po ang tanong? Pwede pakiulit, Doc, yung propose ano yon. Okay. Propose your possible solutions. Your possible solution. Ano ang mga solution mo? Okay, bigyan kayo ng sample, no? Discrimination sa trabaho, no? Okay, ano ang reaction mo diyan sa discrimination na 'yan? With biblical perspective, no? Tapos ano ang iyong solution para masolusyonan kasi social issue 'yun, no? Social justice issue. Di ba sabi ng Panginoon, one thing I require of thee, that you love mercy. Ano nga po yung verse na yan? Ano po yung ano? That you love mercy, you do justly, no? And walk humbly with thy God, no? So we must be fair, we must be just, and we must be merciful, no? Kaya you make your possible solutions. Okay, yun po yung final exam ninyo. Okay? Ipapas nyo po yan sa last week ng March. Kasi pagka April, another trimester will start. Meron kayong question? Kung wala na po kayong question, let's have a break for 2 to 3 minutes before we go to our subject in the Old Testament, survey of the Old Testament. Pakiulit nga po yung number 1. Ano po yung identify and define the one social justice that you want to ba? Hindi ko masyado na ano pa nung Mayroon ng minus yan pag pinaulit.
lang po ako sandali. Huwag mo nang ipaulit kapatid kasi magmaminus ka na. Posted in Vision Israel. Derek Nards. Yung mga bago nating estudyante, i-add mo sa Vision Israel. Doc, wala siya, Doc. Ito na lang po. Word voices. Si Doc. Yung mga bago dito, ang mga bago natin dito na i-add mo ay ito si Susit Favorite, bago ba to? Bagong-bago, Doc. I-add mo. Kung nandoon na, i-delete. Okay. Just kidding. Si Sir Faustino. Si Sir Chavez. Nandoon ka pa ba, Sir Chavez? Pastor Chavez, andon ka pa ba sa Israel? Yes, Doc. Yes, Doc. Okay, Saad na po kanina ni Ma'am Sherwin, yung mga new student po. okay, very good. Si Sir Jomar. Si Doc Iris. Doc Iris. Baka wala yun doon. Okay, so thank you very much. We will start by unbay. Sino bang mga